Magandang gabi po, natukoy na ng mga otoridad ng grupong narambang at nakapatay sa 11 sundalo sa Tinok, Ifugao kahapon. Ito raw ay isang tinatawag na breakaway group ng New People's Army o NPA. Tila pinagsakloban naman ng langit at lupa ang mga kaanak ng mga sundalo, pati na ng sibilyang nadamay. At nakatutok live mula sa Isabela, si Trisha Zafra. Trisha. VK Mike, malaking dagok daw sa hanay ng Philippine Army ang madugong pananambang sa mga miyembro ng 86 Infantry Battalion sa Barangay Gumhang, Tinok, Ifugao kahapon ng umaga. Pero mas masakit daw ito sa mga kaanak na naulila ng mga sundalong nasawi. Hindi mailarawan ang pagdurusa ng mga naiwang mahal sa buhay ng mga napaslang na sundalo ng 86 Infantry Battalion sa isang ambush sa Tinok, Ifugao kahapon ng umaga. 12 ang patay, 11 rito mga sundalo, kabilang ang isang opisyal, si Captain Sigfred Cafilas. Galit ang naulila niyang asawa sa mga gumawa nito. Bukod sa kanya, naiwan ng kapitan ang 3 nilang anak. Napaka-brutal eh. Mukha pa lang niya, pero marami na dito sa katawan niya. Kasi lahat sila, sa ulo ang tama eh. Tapos marami po dito sa dibdib nila. Halos hindi naman makapagsalita sa labis na pighati ang ina ng 24 anyos na si Private Danjon Viloria. Mo ganito na lang, ganyan na lang ang ginawa nila sa pamangkin namin. Sana man bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng pamangkin namin. Aking malaki, ma'am, dahil siya lang ang inaasahan ng pamilya, ma'am, dahil siya lang ho ang may magandang trabaho sana. Ganito na. Hindi naman makapaniwala ang pamilya ng sibilyang si Ivy Labo. Singer siya ng bandang nagtanghal sa turnover ceremony na pinanggalingan ng tropang inambush at kasama sa sasakyan ng army. Sa bahalat, sa mga gumawa po dito sa papisa ko, tsaka sa the rest of the soldiers po. Sana man lang nakonsensya po kayo sa pinsan ko. Buhay po sana siya pero tinuluyan niyo. Isa naman sa mga nakaligtas si Second Lieutenant Nimrod Zabapies na sakay ng pangalawang sasakyan sa kanilang convoy. Sasakluluhan daw sana nila ang unang sasakyan ng convoy na siyang napuruhan sa pananambang. Pero pagbaba niya ng sasakyan, nasagasaan siya at naipit ng 6x6 na truck na kasunod nila. Kurbada raw ang sigsag kaya't di sila magkatanawan kung ano ang nangyayari. 30 minuto rin daw nagtagal ang palitan ng putok pero sadyang marami raw ang kalaban. Doon lang sa doon sa first vehicle na hindi namin nakikita, parang meron pa doon na gradual na pero dito sa amin. Kasi meron sa taas, yun lang yung pinakawala. At least makapag-return fire man at. Tukoy na ng mga otoridad ang grupong narambang sa mga sundalo. Ang breakaway group ng NPA na nagngangalang Santa Tahang Sangay Platoon Ifugao. Mahaharap daw ang mga ito sa kasong pagpatay oras na mahuli. Bukod sa 12 napatay, 3 rin ang sugatan kabilang ang isa ring sibilyan. Na-identify natin at yung gumagala doon sa area, nakakasakop doon sa area ng Tinok, Ifugao ay itong tinatawag natin na Santa Tahang Sangay Platoon Ifugao. Lawless armed group ito, mga terorista ito. Sila ay tinatawag dating NPA, pero yung NPA na alam natin noon, mayroon ideology. Mike, binigyan nga ng posthumous promotion yung mga sundalong nasawi at sa kasalukuyan ay isinasagawa yung send-off ceremony kung saan ihahatid na sa kanila mga hometown o kanila mga bayan yung mga labi ng mga sundalong nasawi. Samantala, kanina namang tanghali ay nagsagawa ng closed-door emergency conference dito sa 5th Infantry Division at isa nga sa kanilang mga natalakay ay yung pagtugis dun sa grupong responsable sa pananambang dito sa ating mga sundalo. Pero kahit hindi pa sinasagawa yung conference na yan kanina, right after the incident happened, ay nagsagawa na ng pursuit operations yung mga miyembro nitong 5th Infantry Division. Mike. Maraming salamat, Trisha Zafra.